Magandang umaga po at welcome sa programang Bawal ang Pikon! Thank you! Sabayan po tayong napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At napapanood din tayo sa ating mga live stream sa pamamagitan po ng untvweb.com at maging sa ating Facebook Live. At ganoon din po napapanood tayo sa ating 1,360 satellite monitoring centers. A lawyer by profession at public servant with passion. Mula po sa pagtakbo bilang alkalde ng bayan ng Santa Maria, Laguna, nang walang kalaban, lumipat ng karera si Mayor Antonio Carolino at ngayon ay mahigpit ang labanan nila ng kasalukuyang kinatawan ng 4th District ng Lalawigan para sa darating na halalan. Pero bakit nga kaya niya iniwanan ang isang siguradong pwesto na sana para sa kanyang posisyon sa Kongreso na hindi naman niya tiyak pa rin kung maipapanalo niya? Bago po natin puntahan yan, panoorin niyo muna ito. Respetado at kinikilala sa kanyang bayang nasasakupan. 2 beses siyang naihalal bilang alkalde ng Santa Maria sa probinsya ng Laguna, si Mayor Antonio Tony Carolino. Sa panahon ng kanyang panunungkulan, naisulong ang Flood Control Project, Farm to Market Road Project, patubig at iba pa. Mula sa pamumuno sa iisang bayan, ngayon ay naghahangad siya ng mas malaking pwesto at maging kinatawan ng ika-4 na distrito ng lalawigan. Oktubre ng nakaraang taon, naghain siya ng Certificate of Candidacy bilang re-electionist mayor ng kanilang bayan. Posisyon na sigurado na ang panalo dahil wala siyang makakatunggali sa pwesto. Ngunit nang umatras ang Nationalista Party congressional candidate na si Felicissimo San Luis, si Mayor Carolino ang napiling pumalit. Ang nabakanteng kandidatura sa pagkaalkalde ay iniwan naman niya sa kanyang may bahay at kapwa-abogado na si former Mayor Cindy Carolino. Muling makakatunggali ni Carolino sa pwesto si incumbent 4th District Representative Benji Agaraw na tumatakbo para sa ikatlo nitong termino. Una na siyang tinalo nito noong 2013 congressional race. Ngayong nalalapit na ang halalan sa Mayo, magagawa na kayang manaig ni Carolino sa puso ng kanyang mga kadistrito o mabibigyan pa uli ng isa pang termino ang kasalukuyang kinatawan nito sa Kongreso? Ano ba ang magagawa ng isang Carolino na hindi pa nagagawa ng kasalukuyang kinatawan ng distrito? Para lubos po nating makilapis ang kanyang mga plataforma, kagaya po ng aming sinasabi sa inyo, ay binibigyan natin ng pagkakataon ng atin pong mga kumakandidato ngayong 2019 midterm elections para kayo ho ang makapagpasya, makilala nyo, madinig nyo sila, malaman nyo kung ano ang kanilang mga plataforma at malaman nyo ang kanilang mga balakin. Marinig nyo ang kanilang mga pangako at mapatunayan later on kung ito ba'y matutupad o mapapako. At kayo na rin na magsasabi kung sasabihin ba nila at isasagot sa ating mga katanungan para sa inyo'y totoo o naglulubid lang sila ng buhangin. Kayo ho ang makapagpapasya at sa huli, kayo ang susulat kung sino ang inyong maiibigan sa inyong mga balota. Para po mas makilala natin ang ating panauhin, let's welcome to the program 4th District of Laguna 2019 Congressional Candidate at ngayon po'y kasalukuyang nagsisilbi bilang Mayor ng Santa Maria, Laguna, Ginoong Antonio Tony Carolino. Mayor, magandang umaga po. Welcome po, Mayor. Have a seat, please. Salamat po sa pagpapaunlak, Mayor. But let's get it straight. Bakit mas magaling kayo kaysa kay Agaraw? Tayo po ay napatunayan natin yung pagsisilbi sa bayan ng Santa Maria na Laguna at yung mga sa loob po ng ilang padalawang termino ko, nakita naman ang naramdaman ng ating mga kababayan kung paano yung pagsiservisyo ng Carolino. Bagaman kayo ho'y abogado, siyempre iba ho ang mayor kaysa sa congressman dahil ang mayor po, ang karanasan ninyo ay sa executive. At ngayon naman ay gusto nyong pumunta sa legislative.
ano ho ang madadala ninyo sa Kongreso na experiences ninyo from executive? Advantage din po siguro yung pagiging abogado ko kasi alam naman natin sa legislative, puro batas yung pinag-uusapan. Ano po? At sa pagiging abogado, may edge ako. O kaya malaki yung aking mas may kaalaman upang magkaroon ng magagandang legislative agenda o kaya mga mapanukalang batas para sa ika-4 na distrito. Iyon ho bang kalaban nyo, hindi abogado? Alam ko po, hindi po. Hindi abogado. Pero tinalo kayo noong nakaraan na lumabang kayo sa kanya sa Congress. Opo. Marami po siguro mga rason kasi ako nag-start na mayor noong 2010 lamang. At noon pong 2013, the following elections po, ako nga po ay tumakbong congressman. Dahil na rin po doon sa pagkumbinsi ng dating congressman na tumakbong gobernador. At siguro yung pagsisilbi ko bilang mayor, nakitaan niya ako ng mga bagay-bagay upang mas makapagsilbi pa na maayos lalo sa Laguna sa malaking area o arena ng politika. Yun po yung pangyayari doon. Well, political strategy ho ba yung ginawa nyo na to? Sabuatan na ba talaga yun nung una pa na magwi-withdraw yung isa at kayo ang papalit? Yun ho ba kumbaga drawing na ba yun talaga? Hindi po. Kasi, So, wala hong Opo. At, ayaw nyo lang aminin, Mayor. Hindi po. Hindi na. Kasi- wala naman masama, di ba? Kung, Kasi sa totoo nga lang po, noong pagka-file ko ng mayor, wala namang kalaban sa bayan ng Santa Maria. Baka kaya nyo ginawa yon kasi para walang lumaban. Tapos papasa nyo sa asawa nyo. Kasi yung asawa nyo ngayon ang tumatakbo. Hindi naman po. Alam po nyo noong 2016, no ako'y bumalik na mayor sa bayan ng Santa Maria, wala na rin po akong kalaban. Ang mayor po noong 2013-2016, ang aking asawa na si Atty. Cindy Carolino. At kahit po siya yung lumaban noon, ang alam namin wala ring lalaban na mayor. At ang pakiramdam namin ngayong 2019 ganun din. Sa akin po, gusto ko rin sana ituloy yung paglilingkod sa bayan ng Santa Maria dahil siyempre hindi pa naman tapos yung mga gusto kong gawin sa Santa Maria. Pero noong pagka-file ko, naka-file na nga po yung si Bingbong San Luis bilang congressman sa ika-4 na distrito. Every Monday, nandoon yung grupo po ni na, sabihin ko na po, dating congressman Egay San Luis, na ngayon ay tumatakbong mayor sa bayan ng Santa Cruz. Ano po? At yung mga ilang mayors, at sinasabi sa akin sa office ko every Monday na panahon na o kaya kailangan daw ako ng ika-4 na distrito. Hindi nyo naman nararamdaman na parang inuutulan kayo. Wala naman ganun. Ganyan- Kasi minsan merong ganun. Parang Siyempre po, tinutulak ka lang na parang... Oo. Siyempre po, inisip ko rin yan. At ano ba ang motibo ng mga ito? Oo. At bilang abogado, lagi nga po tayo nagbabase sa ebidensya. Ano po? Correct. Oo. Kaya nag-umpisa akong magtatawag doon sa aking mga dating kasama na noong 2013 sa iba-ibang bayan. 16 na bayan po ang 4th District. At naramdaman ko na talagang kahit paano may panawagan yung mga taong bayan na magkaroon ng paglilingkod ng isang Atty. Tony Carolino sa ika-4 na distrito. Yun po. Sino ho ba ang ngayon nasa ika-4 na distrito? Yung Agaraw, ano? Agaraw po. So, siya yung re-electionist din. Opo. Na makakalaban. Ano, one-on-one ho ba ang laban? Ngayon po, one-on-one. So, dalawa lang kayo talaga. Parang Nagdaan, tatlo pa nga po kami na naglaban noong 2013. So ngayon medyo mas maganda, magkakaalaman talaga Opo, ayan. kung sino matatag. Pero pagka ho kayo ay mapupunta sa Kongreso, kasi ang naging pattern ho, di ba, parang gagawa kayo ng batas, pagka kayo ay mambabatas, di sigurado hong ayaw nyo ng anti-political dynasty. Actually, ano naman po, sa totoo lang, sa pamilya po namin, ako lamang. Kung hindi po nire-request ng taong bayan yung aking may bahay, Oo. ako lamang. Ang kwan ko nga, isa lang o dalawa sa aming pamilya. So ngayon, dalawa na kayo mag-asawa. Mahiging dalawa po. Parang nagpapalitan kayo. No? Kasi noong una, mayor kayo. Tapos Opo. tumakbo kayong congressman, yung mayor, nagtumakbo naman mayor asawa nyo. Tapos natalo kayong congressman, bumalik kayong tumakbong mayor. So naging mayor kayo, ngayon naman tatakbo kayo ng congressman, yung asawa nyo naman ang magme-mayor. Alam po nyo, ayan ay request ng mga kababayan namin na wag daw muna naming iwanan yung bayan ng Santa Maria. Ano ba nangyayari sa 4th District? Bakit kailangan ng isang Carolino at tanggalin ng isang Agaraw? Parang ganon.
Makikita natin po yung 4th District. Base lang natin sa sitwasyon. Naiiwan po kami ng 1st, 2nd District. At naniniwala siguro yung mga tao na para magkaroon ng mas mabilis o na development sa 4th District, kailangan natin ng mga bagong manunungkulan, lalong-lalo na po siguro sa Kongreso. Alam po natin, ang trabaho ng congressman ay kasama sa paggawa ng batas. Yung pong paggagawa ng budget. Napaka-importante na sa isang development, mayroong budget. Yung budget at during budget deliberation, kailangan po i-defend naman ng congressman yung budget na inilalaan para sa kanyang distrito. Na hindi nangyari nitong nakaraan. Ganun ho ba? Parang ganun po yung lumalabas. Kasi makikita natin, kakaunti naman yung nagiging development sa 4th District. Ikukumpara natin lalo na po sa infrastruktura, ba naiiwan ang 4th District. Ang dami po pong mga farm-to-market roads na hindi nakatiwangwang. At yan ay napaka-importante, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Yung cost ng produkto, mga agricultural products, madadala natin sa merkado sa mas mababang halaga. At syempre, bababa rin yung presyo sa merkado ng mga produktong agricultural pag maayos yung ating mga daanan. Yung lugar ho ngayon kung saan kayo mayor at na tinatakbuhan ng asawa ninyo ngayon ay sakop ng 4th District. Opo. Bayan po ng Santa Maria. So ano ho ang nakita ninyo doon? Kasi sa bayan ng Santa Maria, nakagawa kayo ng pagbabago. Ang lagay, yung iba hong mga bayan na sakop ng 4th District ang napag-iwanan, ganun ho ba? Ganun po ako. Kami naman po yung... Ano ba yun? Dahil ba yun din sa hindi kabagang ng congressman yung mga mayor? Ganun po ba ang nangyari? Kabagang din naman po, kaya lang siguro yung vision yung kailangan natin para sa 4th District. So malabo ho mata ng congressman yung ngayon. Kasi walang parang Dapat walang, po hindi yung nakikita yung Dapat po kung ano yung gagawin mo talaga gusto mong mangyaring development sa 4th District. Meron kang plano. Ano ho ba kayo ang plano ninyo doon sa 4th District? Kung kayo naman kayo na malagay na congressman, paano naman ho na masisigurado ng mga kababayan nyo sa 4th District na magbabago nga, baka magbago lang ng nanunungkulan pero pareho pa rin ang sistema. Ganyan din po sinabi ng mga kababayan ko noon dati, bago ako tumakbo ng 2010 bilang Mayor Santa Maria. Very cynical na rin yung mga tao. Sabi nga nila, pare-parehas lang naman yan. Papalitan natin, ganun din ang mangyayari. Pero a year after my elections in 2010, nagsasabi yung mga tao, meron palang iba. Okay. Meron palang iba. Dati po sa amin, experience namin sa Santa Maria, yung tao tumanda na, nag-iigib. Wala pong water system sa bayan ng Santa Maria. At puro poso o kaya mga deep well yung pinagmumula ng potable water. Pero in less than a year into my service as mayor, into my term as mayor from 2010 to 2011, naayos po namin yung tubig. Ngayon po ang Santa Maria, wala ka na makikita halos na nag-iigib dahil may mga gripo na ang bawat tahanan. May tubig naman ho. Meron na ho. Kasi baka kaya hindi na nangigib, wala nang tubig. Hindi po, meron po. So yung gripo nyo tumutulo naman. Opo, at Kasi kasi dito sa amin ho, kasi may maraming gripo, hindi alang dal tubig. May mga istorya nga po doon na medyo nakakatuwa kasi sa Santa Maria mayroon din mga nasa abroad. Maraming nasa abroad sa Italy, sa US. Tendency po ng Pilipino, una yung bahay. Papagawa ng bahay. At pagka yung mga nasa abroad na paggawa ng bahay, malalaki yung bahay. Kompleto ng amenities. May shower din doon sa mga bathroom. Pero marami dyan mga gripo, mga shower, siguro kinalawang na hindi nagamit. Meron po isang istorya na isang lola na yung anak niya yung nasa abroad. Sabi nga, ganito pala yung shower. Pag pinihit mo ito, basta tutulo na lang yung tubig sa iyong ulo. Nakakatuwa. Pagka na-istorya namin, natatawa po yung mga tao. Pero yun po ito na istorya. Dahil nagkaroon na ng water system. Pagkaupo ko po as mayor, yan aking tinutukan. Kasi yun yung number one problem ng Santa Maria. At nag-invite ako na isang foundation, group of hydrologists, to study kung anong problema ng Santa Maria. After a month, tinignan nila yung sources ng water. Sabi nga nila, Mayor, pwede ho pala malunod ng mga taga Santa Maria sa dami ng water sources ninyo. Marami kaming spring kasi libot po kami ng bundok. Marami mga bukal. Ang problema, walang system para madala yung tubig doon sa mga bahay.
At doon sa kanilang suggestion, we need around 40 to 50 million para magawa yung project. Maliit lang naman po kami sa nabayan. Kung tutuusin ang budget namin by that time, more than 60 million lamang. Tapos sa kailangan mong pondo, 40 to 50 million. Nagpunta po ako sa iba-ibang ahensya, national agencies ng gobyerno. Napunta po ako sa Department of Agriculture. At may program po sila para dun sa Small Water Impounding Project, mga ganyan, SWIP kung tawagin. Nakakuha po ako ng ilang mga proyekto dyan. Ang ginawa namin, dahil yun po yung para sa mga palayan, nagkaroon kami ng idea na sobra naman yung tubig papunta sa palayan. At alam naman natin pagka ang palay ay sobra sa tubig, kahit naman anong halaman, hindi rin mag-produce na maayos. Nalulunod rin. Opo, yun ang aming ginawa ng system ng tubo papunta ng bayan. At nagawa po namin yung water system namin dahil din sa tulong ng iba-ibang ahensya ng gobyerno. At nagawa yung water system nang wala po kami inuutang kahit 5. Nagsipag lang, kumbaga. Opo, nagkuhan lamang ng mga proyekto. At yung number one problem ng Santa Maria noon, na pati yung bata, matanda, lahat nakaka-relate ho, yung generation namin, sa tubig sa Santa Maria. Number one problem, naging number one source of revenue namin ngayon. Ngayon po, yung income namin sa water doon, maabot na mga around 10 million a year. And increasing pa kasi continuous yung extension ng aming project. Dati yung lowland, kahit lowland, walang tubig. Pero ngayon, sinusubukan na namin ayusin yung mga upland barangays para magkaroon din ng system. Pero ang Laguna ho kasi andyan dyan ang Pansol, di ba? Opo. Yung balita kayo sa mga hot springs eh. Opo. Doon ba sa inyong lugar sa may mga ganun din? May mga hot springs din? Meron din pong meron doon mga resort na gumagawa sila ng deep well. Pero pag lumalabas, mainit din yung tubig. Meron din yung area sa amin na gano'n. So, pwede rin na ma-develop. Ano ho bang, kumusta ho bang tourism natin doon sa inyong lugar, Santa Maria? Hindi pa po masyadong malakas kasi importante nga po infrastructure din eh. Kailangan din yung mga access papunta doon sa mga tourist spots ng Santa Maria. Ano Kahit ba din magandang puntahan doon na kailangan malagyan ng magandang access? Meron po kami doon falls. Meron ding falls na tawag namin ni Three Falls. Tsaka parang series po sa bandang itaas meron pa ring ilang Malakas falls. ho ang daloy ng tubig, ganun pa. Malakas din po. Malakas din po. At So, hindi po yun masyado napupuntahan. hindi po napupuntahan yung medyo adventurous na gusto maglakad ng mga mahaba-haba. Napupuntahan po. Wala akong means na kahit halimbawa single na motorsiklo. Kaya po. Pwede kaya, naman. Opo. Kaya lang po, karaniwan kung gusto mo maraming turista, malalaki yung sasakyan. Minsan yung bus hindi makapasok. Pero yung mga... Wala akong talagang kalye na maayos? Ganun Meron po, meron. Kaya lang medyo halos yung rough road pa, yung mga access papunta doon. Pero Kailangan yun ho ba ipopromote ninyo as a tourist destination talaga, Mayor? Or parang kung sino na lang makaalam dahil nga hindi pa gano'n ka-accessible? Meron din po kaming promotion ay normally sa social media po yung inaano namin promotion. Pagka maayos po yung yung access road papunta ron, yung mga infrastruktura, mas makakapag-promote po kami. Will that mean, Mayor, na yan po ang isang pangunahing tututukan ninyo pag maging congressman kayo? Na kasi parang yung mga kongresista ngayon, ang isang laging pinagbibigyan din ng pansin, maghakot ng pondo para dun sa distrito nila. Opo. Hindi na masyado sa paggawa ng batas. Ang ginagawa, it's either the oversight function and then yung pagdadala ng pera doon sa kanilang lugar. Sa inyong lagay, meron ba kayo naiisip na pwedeng isulong na batas na makikinabang? Of course, national ang pinag-uusapan pa rin dyan, pero syempre, yung makikinabangan din ng distrito ninyo, Opo. primarily. Katulad po yung ako po bilang mayor, malakas ang ko sa health services. Tingin ko po doon sa distrito, napaka-importante ma-improve yung mga district hospitals. Although control yan ng Kapitolyo, control yan ng provincial government, hindi po siguro kayang lahat ibigay ng pondo ng Kapitolyo, kaya dapat tulungan din ng Department of Health. Lalong-lalo na po yung mga facilities, siguro yung mga building, tsaka yung mga equipment ibigay. Napaka-importante po yung health services sa mga kababayan natin. Lalo na po yung, siyempre, medyo kapos sa
financial para itusto sa kanilang mga pangailangan sa hospital. Ano ho bang partido kayo? Nasa nationalista po ako ngayon. Nationalista po Opo. kayo ngayon. Eh dati po ba, may pinanggalingan kayo iba? Noong unang takbo ko po noong 2010, kasi nasa liberal po ako. Liberal. Pero noong 2013 po, as a congressman, nationalista na po ako. Ba't ho kayo umalis sa liberal? Palagay ko, hindi ho, yung sitwasyon ho doon sa, Hindi angkop. opo, hindi po ako. Kasi ang nationalista naman ngayon, kaalyado din naman ng presidente. Opo. Di ba? Dahil andyan sila Senator Cynthia Villar. Opo. Oh, so, ibig sabihin, ang dala-dala ho ninyong gobernador, Sa ngayon po, ay, naguguluhan ho ako oo nga eh. Kasi pareho silang PDP laban ng ano Oh. Dati po magkasama kami sa nationalista ni Gov. Ramil. Oo. Kaya kung tutuusin, Pero nag-PDP laban, ang PDP laban naman, kaalyado pa rin yan. Opo. So, kay Governor Ramil kayo. Sa ngayon po, nakalinya po tayo dun sa ano. Parang napipilitan kayo yata. Hindi ba? Okay naman. Okay naman. Okay naman po ang aming samahan, kahit naman po kay Gov. AR, okay naman po kami. Personal na samahan namin. Kaya, Pero sino ho boboto nyo? sa, Bigla natawa si Mayor Oo. Masama, abogado kayo. Masama ho ba sabihin yun? ano po, dapat po, sekreto muna yung sekreto hanggang muna. mag-shade na po nung sa balota. May kaso ba yun, Mayor? Wala naman po, wala naman po. Pero secret muna, no? Opo, dapat personal ano muna po yung Kasi baka manalo yung isa, patay kayo. Diba? Kaya tahimik lang muna tayo. Pero ano ho ngayon ang nakikita ninyo sa mga kababayan natin na magiging reception naman dun sa pangalawang pagbalik ng misis ninyo sa pagiging mayor? Kasi wala na siyang kalaban dun Parang sigurista na di ba? Parang, panalo na yan. Tingin ho ninyo, malaki pa rin ba ang improvement na may i-introduce ng inyong misis doon? Opo, O siguro. baka naman kayo din ng mayor? Hindi po. Congressman na, kayo pa rin ng Yun po yung kaibahan na kasi kami mag-asawa. Oo. Nung 2013 na siya nakaupo as mayor, siya po ang mayor. Hindi po dinidiktahan kasi Pero nung kayo Siya naman- nakaupong mayor, siya mayor. hindi po. Ano po, ganun po kami. Nag-a-advise ako pag nakita kong parang medyo maliit. Nag-a-advise ako. Pero yung decision kanya pa rin. Ganun din naman sa akin. Nag-a-advise siya, mukhang ganito yata ang iyong kwan. Tingin ko, mas okay pagka ganito. Siyempre, evaluate ninyo. Assess niyo kung sino mas tama. And then, ikaw magdidesisyon. Yung pagtakbo po niya bilang mayor ulit ng bayan ng Santa Maria, tao po ang may gusto noon. Kasi nung kinausap ako ng mga leaders namin, nung kinukumbinsi nga ako, almost 4 Mondays po, lagi nasa office ko yung mga grupo nila. Nagkukumbinsi na ako ay mag-substitute bilang congressman. Yung mga leaders po nagsabi, ayaw nila na ako'y tumakbo sa Congress. Oho. Oo. Pero kung babalik daw ulit as mayor, Yung misis nyo. papayag sila. Kasi nakita naman nila noong 2010, ini-start ko yung mga projects, tinuloy din ho niya yung 2013 to 2016. May continuity. Yung mga gusto naming gawin sa bayan ng Santa Maria. Kaya itong aking nakaprograma rin, itong 2016 to 2019, to 2019 to 2022, matutuloy iyan. Na ayan naman ay alam ng mga kababayan namin, nakafocus kami lagi yung sa infrastruktura, mga farm-to-market road. Kasi pag maayos ho mga kalye, kasunod na ang development yan Kasunod na ang development. Yung private sector, susunod-sunod na. Meron nga ho kami doon na sitio. Tawag ho namin doon sa barangay tungkol, Sitio Pulong Mindanao. Kasi ang mga nakatira doon ay mga galing sa Mindanao. Meron doong access sa ilog, dumadaan. Mahirap gawa ng kalye doon, concrete. Ginawa namin, tapos yung mga nando doon, sa hirap pumunta, gusto na ibenta yung mga lupa nila. Pero walang bumibili, walang presyo kasi mahirap ang puntahan. Last year, pinagawa namin ng panibagong daan papunta roon. Bago pa lamang yung road opening, may presyo na yung mga lupa. At ayaw na magbenta ng mga tao ngayon. Pag makoncrete pa yun, lalo na siguradong tataas ang presyo.
At marami na rin gustong mag-invest doon sa area. Ilan po bang square kilometer ang area nyo sa... Kami po mga around 13 square kilometers. ilan po ang, 13,000 hectares po kami, 13 plus. ilan po ang population po nyo? Sa ngayon, less than 50,000 po. Less than 50,000. Roughly 40, around 40 ganyan. Kumusta po ang peace and order doon? Maayos na po. Dati po medyo iba yung sitwasyon ng Santa Maria. Pero with development, umaayos ho yung peace and order. Hindi ba nakakatakot lumipat doon? Kung halimbawa, lilipat ako ng pwede ba ako dyan lumipat? Baka, Pwede po. At baka naman maraming addict. Wala naman ho. wala naman ho ang gasino. Oh, gasino, konti-konti lang. Hindi ho 100% na wala. Pero compared to other Ano ba mga municipalities. tinitira ng mga tao doon? Ano ba? Marami ba doon shabu, marijuana? All over the country ho yata yan siya po eh. Oo. So, shabu ang mas... Meron din. Marami mo ba natukhang doon? Marami ho yung nag-voluntary surrender. Oo. Pero yung napatay na, wala naman. Wala pa naman napapatay doon. So far, wala. Wala pa naman. Pero, At iba ho kasi din yung ugali ng mga tao doon. Talagang probinsya pa eh. mas closer pa yun. Oo. Kilala mo ang lahat ng tao kahit nasa bundok. Kahit May rehabilitation po ba kayo doon? wala po. Wala. Wala. Kumusta po eskwelahan nyo doon? Sa ngayon po, yung May mga... ilan po kayong mga public school? Ang amin pong barangay ay 25. Halos po lahat ay may eskwelahan, public school. So, yung campus na, yung school sites namin is 23. So far, sustentado naman ho yung mga teachers natin doon. May kumpleto naman. Kompleto naman po yung mga teachers. Yung po mga health centers po ninyo. Ang health, ayan po yung isa kong tinutukan sa health services. Meron po kaming rural health unit, yun yung pinaka nasa main, nasa poblasyon. Plinaster po namin yung 25 barangays. Meron pong area dito sa Kanluran. Sinikap ko po magkaroon ng barangay health station. Cluster na yun. Sa Upland Barangays, may barangay health station din po. Tapos yung sa may isang inland barangay, bali ang aming barangay health stations ay 5 halos po. Naka-cluster po yung 25 barangay. May doktor naman ho. Meron po. So meron ho iba mga health center, walang doktor. Wala ding gamot. Kaya po siguro kami laging top performer sa health services sa probinsya. At nire-recognize din po, binibigyan kami ng award ng DOH. Saka yun sa health governance dahil sa binibigay naming suporta sa health. Kami po yung bayan na may 2 doktor. Mayroon pong permanent kami na 3 nurses at 7 po yung midwives namin. Kayo po'y abogado, ang inyong asawa ay abogado din. Opo. Hindi ho ba mas malaking kita ng abogado kaysa sa sa public service ng ganito? Kung hindi ka mangungurakot. Opo. 'Di ba? Oo. Sigurado pong mas maano sa private sector. Oo. Kaya nga lang may nakaus. Dati po ayaw ko pumasok as mayor eh. Oo. Kasi mahirap. Tsaka una, economically sacrifice yung iyong sarili. Pero meron nag-advise sa akin, minsan hindi mo dapat isipin sarili mo lang eh. We have social responsibility. Kala ko may nag-advise sa inyo. Hindi, mas malaki kita dito. May SOP dito, mga ganun. Wala naman ho. At saka siguro yun yung aming iniingatan. Hindi po siguro kami pagkakatiwalaan ng ganyan, lalong-lalo na po sa aming bayan. Kung nakita kayong kurakot. So far, wala pa kayong tinatanggap na SOP. wala naman. Ang magsasabi po niyan, yung mga tao sa Santa Maria. Opo. Baka sakali sa Congress. Hindi rin po siguro. Pero ito ho kasi napakahalaga ho niyan. Di ba? Mayroon ba kayong campaign doon against corruption? Dahil from the President, yun ang sinasabi niya na labanan natin ito. Alam naman ho ninyo, maaaring sa inyo, sa itaas, as mayor, dun ho meron bang meron bang mga red tapes din? Naka-observe ho ba kayo ng mga corruption sa inyong bayan? So far sa amin, kasi kakunti din naman ho yung empleyado.
Tsaka kahit pa paano may epekto yung naniniwala ako doon sa leadership by example. Nahihiya din sa iyo yung mga tao sa baba pagka ikaw ay maayos na nanunungkulan at ginagawa mo iyong trabaho ng malinis. At least sila ho nakikita kayo as an example at nahihiya sa inyo. Kasi meron hong tao rin minsan sadyang makapal ang mukha. Diba? Meron gano'n na talagang hindi rin nahihiya. Pero paano ho ninyo inaalagaan yung inyong mga empleyado doon sa Santa Maria? Yung benepisyo po rin nila ay tuloy-tuloy yung increase taon-taon. Kasi ako'y naniniwala na para magbigay ng maayos sa serbisyo ang iyong mga tao, empleyado, bigyan mo rin ng magandang benepisyo. Ayan po. Lalong-lalo. Nung dumating po ako as mayor, yung aming merong tranches yung level, yung salaries ng bawat empleyado. Every year, hinahabol ko kung ano yung dapat na ibigay na benepisyo, sweldo sa mga empleyado, binibigay So po. far, nakaagapay naman. Nakaagapay po. Sa takbo nyo ho ngayon as congressman, kasi sana na kayo parang sitting pretty na lang kayo kung di kayo umalis sa pagka-mayor. Ngayon, medyo mabigat-bigat yung laban ninyo dahil one-on-one pa. Ano po ang pinakamabigat na challenge sa palagay ninyo ngayon dito sa pagtakbo nyo sa Congress? Siyempre po yung yung pagkakilala ng tao. Kasi lalong-lalo na, nasa dulo kaming bayan. Pero doon naman sa aking mga nagawa sa Santa Maria, naririnig din ng ibang bayan. Nalalaman din ng mga tao, napabalitaan nila na ganito yung Santa Maria. Noong 2010 po, sinasabi ko around 60. Hindi naman masyadong malaki. 4th class municipality kami. Nasa around 60 plus lamang yung aming budget. Pero ngayon, double na. Almost 130 na kami ang budget namin this year. At ayun nga, masipag akong mag-follow up ng mga projects na madadala doon sa aking bayan from the national agencies. Magkano ho ba ang tinitingnan ninyong gagastusin ninyo ngayon sa pagtakbo bilang congressman? Sa ngayon po, actually ako ay maraming volunteers, maraming mga kabataan na sumasama sa akin na wala namang, siyempre pakain lang. Hindi naman pwedeng walang pagkain man lang, tsaka yung transportation, yung sakyan. Medyo... Sa pera ho ninyo, magkano ang willing kayong pinag-usapan nyo na misis nyo Kasi si misis parang hindi na masyadong gagastos. Walang kalaban kayo, may kalaban kayo. Tsaka sila yung nagbabudget yung mga misis, sanay sila sa budget. Mga misis. Sa Pero kayo ho, magkano ang pinag-usapan nyo na, eto lang sa pera natin, eto lang gagalawin natin. Huwag mo pakikialaman yung iba. Actually, yun naman din ang aming usapan. Yung para sa pamilya, hindi natin gagalawin. Saan ho kayo gagalaw? Hindi po, yung mga excess, yung mga, kumbaga kahit pa paano may mga disposable income tayo. Yung mga up to that level. Parang yung mga ipon para sa mga anak, huwag pakialaman. At kahit pa paano mayroong mga kaibigan tayo na may mga naniniwala sa atin na sumusuporta. Hindi man pera, hindi man in kind. In kind nagbibigay. Pero yun hong inyo inilalaan na galing sa pera ninyo, mga magkano ho? Maliit lang po. Kasi para alam namin kung magkano babawiin ninyo. Maliit lang po. Ang akin pong pinapakita dun sa distrito, yung serbisyong ginawa ko sa Santa Maria. Yan po yung. At alam mo, sa totoo, mas excited pa yung mga kababayan ko mga kampanya kaysa akin. Nauna pa sila mga kampanya sa iba-ibang bayan. Pag pupunta ako sa isang bayan, sabihin, ay, nakampanya na ho kami ni ganito, na ganyan, taga Santa Maria. Okay. Kaya yung hindi ho masyado malaki. Hindi masyado malaki. Maraming tumutulong po. Ang gastusan. Kahit nga po yung mga sasakyan, ang dami Pero kumusta naman ho doon sa mga... Kasi ang rivalry sa politika sa probinsya, mas matindi eh. Opo. Kung ikukumpara natin, nakita nyo, Bicol, medyo napatay yung si Patocabe, no? Doon ho ba sa inyo, wala bang gano'n naman na, wala ba nananakot sa inyo? Parang... wala. So far, wala naman po. Wala naman. At Wala naman kahit mga- naman yung aking katunggali, kami na may magkakaibigan din. Hindi naman kami, sabi ko nga, tayo magkalaban lang. Hindi naman tayo magkaaway. We are opponents, we are not enemies. So parang sport lang. ganun. Pag nakikita kami, pag pumupunta nga siya sa bayan ko, talagang
Nakikipagplastikan naman sa inyo. Ganun. Talagang hinaharap ko siya ng maayos bilang siya yung nakaupong congressman. Oo. At kung ako may wala sa bayan ko, sa office ko, pinagbibilin ko sa aking kina-admin, sa mga kung sino empleyado ko, sa department heads, pupuntahan ninyo si congressman pagka nandyan at asikasuhin ninyo. Ayan naman ay alam din niya. So, para at least okay lang, ano? Ayan, sige. Meron daw kayong private army, sabi ni Angela. Wala po. Wala po. Hindi naman. Wala kayong private army. Ano po. Ang Santa Maria nga po, hindi naman nakalagay na hotspot. Karaniwan naman yung mga hotspot sila, yung mga naglalaban sila, yung may mga private army. So far, wala po. So, wala kayong mga na tropa nyo. Parang kasi ibang probinsya may ganun. Wala po. Hindi naman po. Ilan ho ba security nyo? Lagi lang po ako may kasama na actually assistant nyo pagka minsan nagdadala ng mga kung ano man yung mga papers, documents, o bag, mga pan. So, hindi naman, wala na yung tropa na kagaya ng mga para sa ampatuan, gano'n. Wala po. Wala naman gano'n. Kasi, bala ko pa naman pumunta doon sa inyo. Opo, pwede po. Welcome po kayo sa Santa Maria. Ang nga lang po kasi na isang mayor o politiko. Yung iba, siyempre gusto laging nakatabi kay mayor. Malaking bagay po sa tao, lalo na po sa probinsya na, kasama ko si mayor, sumama ako kay mayor. Malaki kaya, ayun yung karaniwan. Pag lumabas ka, lagi ka may kasama. Kasi yung iba gusto lang sumama. So yun ho yung napapagkamalan sigurong private army. So hindi naman ho ganun karami yung kasama. Yung sama Mga na. pailan-ilan lamang din. Sama na sa. Pero hindi naman mga armado. Hindi naman po. Hindi naman. Ngayon ho ba doon, sa nakikita po ninyo, pagka kayo ay magiging congressman, anong unang-unang panukalang batas ang gusto nyong maipasa? Tungkol po rin siyempre sa yung health, ma-improve yung health services sa Health talaga, major yung ano bang kadalasan nagiging sakit? Halimbawa, kasi pagpalawan, malaria. Di ba, may mga ganyan, may iba-ibang lugar, madengue, di ba? Sa doon ba sa area nyo, meron bang common na lagi nagiging sakit? Kasama rin po siyempre yung area ng sa dengue, malaria, wala naman ho kaming dengue, marami mga cases kayo na meron din po yung doon sa distrito po sa mga kan. Ako po kasi rin doon sa meron pong interlocal health zone doon sa tawag Baybayin. Napag-uusapan po yung mga tungkol diyan sa mga nagiging problema, nagiging sakit diyan sa area at kasama rin po yung dengue. Yung poverty, nyo po doon situation? Kumusta po ba ang ating mga kababayan doon? Mataas ba ang ng kahirapan o yung unemployment? Meron ho bang mga ganong mga problema? Mostly agricultural po yung mga municipalities Kaya yung employment opportunities base lamang doon sa mga agrikultura. Mas okay nga po isa kong iniisip diyan magkaroon ng maayos na employment opportunities, mga oportunidad para magkatrabaho yung mga taga roon sa ika-4 na distrito. Ano ba ang agrikultura doon? Anong mga Marami po palayan. Mayroon pong nyug, lansones, mga rambutan. May mga gulay din po. So, kailangan din ng support pa from the agriculture side. Opo. Kailangan magpag-ugnayan sa Department of Agriculture, sa DPWH. Well, sa pagbabalik po natin, kasama natin yung mga taga-lugar ninyo dyan sa Santa Maria, Laguna para makaugnayan natin at malaman natin kung ano yung kanilang mga ibig na maiparating sa inyo at ibig na maitanong. Sa pagbabalik ng programa, ang Bawal ang Pikon! Get straight! We can get resort! Welcome back! Ito po ang programang Bawal ang Pikon! Get straight! We can get result! Salamat po. Kasama pa rin natin, Santa Maria, Laguna, Mayor Antonio Tony Carolino. Kasalukuyan pong tumatakbo ngayon sa 4th District ng Laguna sa pagiging kongresista. Magandang umaga, mga taga-MMDA po ba kayo talaga? Okay, magandang umaga po sa mga taga-MMDA.
Hindi naman ho kayo kasama sa nangongotong doon sa ano. Ah, okay, mabuti ho, nagkakaintindihan. Saan ba kayo nakadestino? Hello. Iba-iba kayo. Oh, yan. Sige, good luck po sa mga taga-MMDA. Yung laging naaaway sa daan pag nagki-clearing operation. Meron tayong mga nasa Santa Maria, Laguna, si Councilor Norlito Briones. Magandang umaga po sa inyo dyan, Councilor, at sa mga kasama natin dyan. Mukhang, ano nyo to? Mukhang mga alagad nyo to, Mayor. Tuloy po kayo. Ano po mga paglilingkod natin? Andito po si Mayor Tony. Good morning po, Kuya. At sa magiging congressman po, Tony Carolino, bilang isang kababayan po sa Santa Maria, Laguna, ay alam ko po na ginawa ninyong mabuti, mahusay, matapat na paglilingkod sa ating bayan. Naayos nyo ang tubig na inumin sa buong bayan, mga kalsada, meron ding mga tulay, gusaling bayan, at marami pang ibang infrastruktura. Ang nais ko lang po ay marinig sa inyo ang inyong commitment na ang ginagawa ninyong paglilingkod sa bayan ng Santa Maria ay inyo din gagawin. Doon po sa 16 na bayan na sakop ng ika-4 na distrito ng Laguna. Salamat po. Yeah. Councilor, bago ko pasagutin si Mayor, matanong ko lang kayo. Wala ba kayong balak mag-mayor? Wala naman. Ako po last termer po na konsehal, pero napakahusay po ng ginagawa ng mayor at saka ng vice mayor po namin. Kaya po ako satisfied po, pati po aming mga kababayan. Kaya hindi na po ako nagtakbo sa ibang posisyon. Okay. Sa susunod na lang. Mayor, commitment daw po ninyo. Sabi na mukhang mga botante nyo ito eh. Pag pumupunta nga po ako sa iba-ibang bayan, siyempre bumibisita na tayo. Sinasabi ko sa kanila, ako po hindi mahilig mangako. Hindi ako mangako. Pero sa pagkakataong ito, ako'y mangangako sa inyo. Mangangako ako na dodoblehin ko pa o titriplihin ko yung sipag at katapatang ginawa kong paglilingkod sa bayan ng Santa Maria para sa ika-4 na distrito. Ayan. Ayan ha. May pangako na. Inong hubang nililigaw niya sa inyo, ano pinangako? May pinangako ba kayo? Meron din po. Opo. Natupad niyo naman? Opo. Sabi ko, mamahalin ko siya ng lubos ng buong buhay ko. Talagang nanonood si Mrs. ngayon. Parang, talagang magiging mayor ng Santa Maria. Salamat po sa inyo dyan, Councilor, at sa lahat ng mga kababayan natin po dyan sa lugar po ninyo. At sana po ay maging maayos ang inyong pagre-retiro kung magre-retiro na kayo. Pero magbabalik pa yan, di ba? Minsan, once a politician, always a politician. Sa Fami Laguna naman po tayo. Magandang umaga ho dyan sa inyo sa Fami Laguna. Si Ginoong Emilio Real. Nandito po si Mayor Tony. Ano po may paglilingkod sa inyo? Tuloy po kayo, Itay. Good morning po, Kuya, at kay Attorney Mayor Tony Carolino. Hindi man po lingid sa kaalaman namin na isa po kayo sa nagpaunlad ng mga Santa Maria. Kung sakaling kayo po ay papalarin na po sa Kongreso, magbibigay din po ba kayo ng scholarship or financial support sa mga estudyante? Sa mga estudyante, Apo, financial meron po. support and scholarship. Apo. Wala ba kayo dun sa lugar nyo ngayon ganun? Meron po. Naman. Actually, ako naman po, personal ko, bago pa ako pumasok sa politika, may mga scholars na rin ako. Tinutulungan. Hindi pa nga nila, wala pa ako sa politika. Tapos na ako po ay maging mayor, kasama po sa programa ng munisipyo namin, ng mga scholars. Hindi man po karamihan. Ang munisipyo po ay merong mahigit 300 na scholars ngayon, pondo po ng munisipyo. At ako po ay naniniwala na ang edukasyon ay talagang mabisang susi para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. At kasama po sa programa ko yan. Kasama po. Yan. Kasama yung scholarship. Sa scholarship program nyo ba, Mayor,
ano po ang kino-cover? Pati ba yung mga allowance nila? Yung ganun. Sa ngayon po kasi, di ba, halos libre na yung tuition, yes. miscellaneous sa public schools. Ano po. Kaya yung binibigay namin, actually, it's a financial assistance na. Gamitin man nila sa transportation nila, Yes. sa maging book allowance nila, o kung nagre-renta sila ng mga sa boarding house, magagamit din nila. Ayun. So may financial assistance. Financial sa assistance kanila. po. Yan. Okay. So kasama sa programa ni Mayor yan, pag naging congressman, mas makakahakot kayo ng pondo Opo, kahit paano para isuporta dun sa una yung health ninyo, no? Yung healthcare system din ninyo at itong education. Ayan. Okay, maraming salamat po sa inyo dyan sa FAMI. At dito naman tayo sa Lumban, Laguna. Si Joey Falcon dati na o kapangalan lang. Tuloy po kayo dyan sa Lumban, Laguna. Joey Falcon. Magandang umaga po. Nandito po si Mayor Tony Carolino. Kuya Daniel. Good morning, kaka. At kay Mayor Tony Carolino ng Santa Maria. Mayroon lang po akong tanong dito sa panukala o plano ni incumbent Congressman Benjamin Agaraw na magkaroon ng reappropriation ang 16 na bayan ng 4th District at gusto niyang magkaroon ng 5th District ang Laguna. Ano po masasabi ninyo rito, Mayor? Very timely na nga po yan. Ihatiin yung 4th District. Kasi alam niyo ang Laguna is composed of 30 local government units. Ang 16 po niya nasa 4th District. Kahit titingnan niyo yung land area yung sa mapa ng Laguna, almost 50% ng land area ng Laguna, 4th District. At isang maano rin sa isang nanunungkulan na napakalaki ng kanyang ginagalawan. Isa pa, pagkasiguro po, 2 yung nag-iisip para doon sa isang lugar, mas magaling. Kung ako nga po ay naging congressman noong 2013, palagay ko nahati na yan eh. Nahati na. Hindi ko nga lang alam kung bakit hindi nabigyan ng tuon ng kasalukuyan. Kasi kahit noong 2013, yan na yung sinasabi nila. Hahatiin. Pero nagkaroon na ng lone district ang Binyan. Sumunod lately, ang Kalamba. Pero natitira pa rin yung 4th District. Ang iniisip ko po dyan, kung mahahati, hindi po para takasan yung responsibilidad, pero para magkaroon ng mas maraming oportunidad yung lugar. Sabi ko nga, kung 2 yung congressman dyan na mag-iisip para sa 16 na bayan, mas marami pong pondo, mas maraming benepisyo madadala sa 4th District. Pagtutuunan ko po ng pansin yan. Kung hindi po nagawa ng kasalukuyan, baka yan ang aking ko kanina magawa ngayong terminong ito. Favorable po yan sa lahat ng mamamayan ng ika-4 na distrito. Yun. Okay. Bakit ayaw nyo ba nun, Tata Joey? Okay, maraming salamat, kaka, at saka kay Mayor Carolino. Hindi, kayo, ayaw nyo bang hatiin? Gusto nyo ba, ayaw nyo bang madagdagan? Sa ngayon, okay siguro para mapagtuunan ng pansin ng bawat distrito. Kasi kung malawak, malaki, mas mahirap pagtuunan ng pansin. Ngayon, kung konti lang yung kanyang papansinin, baka umasenso ng bawat bayan. Pansin na pansin yun, pag gano'n. Okay, maraming salamat po sa inyo dyan. Salamat si Tata Joey Falcon. Nandito ngayon si Joey Falcon, di ba? Ano po yan? Kamag-anak ni Tony. Tony Falcon. Kilala niyo si Tony Falcon? Tony Ferrer. Sa Pakil naman po tayo. Pakil, tama po ba? Pakil. Pronunciation? Pakil. Opo. Pakil, Laguna. Yan. Magandang umaga po dyan sa inyo sa Pakil, Laguna. Yung ginawang Marino Magsalansan. Sige po, salansan nyo na ho ang inyong katanungan. Po kuya at kay Mayor Tony Carolino. Kung papalarin po kayo bilang congressman,
paano nyo po kami matutulungan sa malaking problema namin dito sa Pakil. Kasi po, sa tuwing malaki po ang tubig ng Laguna, di ba, binabaha po ang aming mga pananim. Ano din po ang may tutulong ninyo sa amin sa water irrigation system? Salamat po. Ayan, Mayor. Opo. Nung bilang mayor po ng Santa Maria, pinagtuunan ko ng pansin yung sa irrigation. Kaya yung aming Santa Maria, halos fully irrigated yung mga palayan. At yung baha po, napakalaking problema nga. Ang sa amin sa Santa Maria, sinikap ko magkaroon ng mga river wall. At bukod po doon, continuous po yung aming riverbed cleanup. May regular po kami bago magtag-ulan, summer, pinapalinis naming mabuti yung mga kailugan. Yung po sa Pakil, maaaring malaki-laking pag-aaral ang kailangan kasi parang sa lawa yata ba nanggagaling yung nila. At kailangan magkaroon ng proyektong maayos para po dyan sa flood control, lalong-lalo na nga po dyan sa 4th District. Halos lahat po ng bayan dyan, pag tumaas yung tubig ng lawa, talagang binabaha. So at least nakarating na din sa inyo yan at matitignan na din po ninyo. No? Yung bang mga ilog ho sa inyo doon sa Santa Maria, malinaw ho ba tubig? Malinaw pa rin naman po, lalong-lalo na yung malapit doon sa mga upland barangays. Pag naapektuhan po kasi yung aming tubig ng ilog, kasi din sa development doon sa taas, doon sa bundok. Mga dati napakalinaw po ng tubig ng ilog ng Santa Maria. Kaya lang, hindi maiwasan yung siltation pagka mayroong ginagawang karsada lalo yung highway sa taas. Yun po ang nag-effect. Kaya dumudumi. No? Yan, salamat po sa inyo dyan sa Pakil. At puntahan muna natin ang Santa Cruz, Laguna naman. Si Jofin Castillo, magandang umaga po sa inyo. Ano po mga paglilingkod? Narito si Mayor Tony Carolino. Magandang umaga po, Kuya, at ating pong Mayor Carolino. Marami pong magagandang lugar dito po sa ating distrito. May plano po ba kayo na isulong po ang turismo po dito po sa ating distrito? Opo. Kaya nga po sabi ko, yung infrastruktura importante rin eh. Para umunlad ang ating turismo dyan, ayusin din natin yung mga access road, lalo na doon sa mga tourist spots natin, sa mga tourist destination. Isa pa yung turismo, isang pinakamabilis magbigay ng employment sa tao. Gawa ka ng county development, nandiyan kasunod mo na yung mga tao nagkakaroon na ng trabaho. Ayan, okay. So, baka ika nga mas ma-improve kung sakasakali dun sa niyo sa lugar ninyo. Pero, Mayor, matanong ko lang ko kayo kasi ang mga politiko, karamihan ho nang natatalo, dinadaya. Magdadamang bagay na pag natalo, dinaya ako. Yung mga ganun. Gaano kayo katiwala sa election system natin, Mayor? Kasi hindi bale kung wala kang kalaban, kaya ng misis niya, parang medyo kakampante. Pero pag ganito mahigpitan labanan, di ba parang usapin dito ngayon, yung dayaan pa rin sa eleksyon. Kayo ba'y kampante na ho na sa lugar ninyo, walang dayaan? Ako naman po, ginagawa ko lahat ng paraan para ma-safeguard yung resulta ng election. Siyempre, may mga ayusin mo rin yung mga leaders mo, yung mga tao mo, lalong-lalo na during election day na may ayos. At ako naman, hindi naman siguro po ako yung katulad ng ibang politiko na laging sasabihin ay dinaya. Kasi noong 2013, nung hindi po ako pinalad, tinanggap ko na ng Although, naaral mo rin kung paano yung naging sitwasyon. Pero wala man narinig sa akin na sinabing dinaya o ganyan. Parang tinanggap nyo na lang, ganyan ang buhay talaga. Ganyan ang buhay. At tingnan mo lamang kung paano kang sa susunod, kung saan ka nagkulang o saan yung... Saan ba kayo nagkulang? At ano ba ang naging sagot ninyo nung kantahin ninyo ang kantang Saan Ako Nagkamali? At kayo ho ay medyo hindi pinalad noong panahon na yun, ang lumabang kayo sa Congress. Siguro po yung strategy din ng pangampanya, paano pag-aayos ng iyong mga tagasunod, mga supporters mo. May mga doon kami nakita na pagkukulang. At maaaring hindi pa rin talaga panahon yun kasi lang naman, 3 taon ko pa lang naman sa politika. Hindi pa ukol, kumbaga, kaya hindi pa bumukol. Pero alam mo ninyo, isa ngayon sinasabi ng COMELEC
na problema pa. At maraming mga politiko din ang nagsasabi, yung problema sa vote buying. Sa inyo ho ba, may mga vote buying rin? Sa bayan ko ho, yan ang aming iniiwasan kasi ayoko ho niyan. Oo. Oo. As much as possible, ayoko ho na. Ito ho bang laban na ngayon na to? Hindi ba kayo natatakot sa mga vote buying? Kasi kayo... Kasama po sa pangambayan, pero iniisip nga natin kung paano ma-counter yung vote buying. At ipaliwanag din sa tao na hindi naman halagang ganito lamang yung karapatan dahil maapektuhan yan yung mga anak, mga susunod na generasyon. Oh, ayan. At ito ang Facebook reaction sa inyo. Mayor, may 180 na nag-like. May 117 na nag-love sa inyo. May 4 na natawa. May 3 nag-wow. Wala akong nalungkot at walang nagalit. Ha? Yan, Mayor. Ha? Siguro tulog pa si Congressman Agaraw. Sabi niya naman, hindi naman kayo magkaaway. Hindi naman. Magkalaban lang kayo. Magkalaban lang. Ano ba pagkakaiba nun? Wala akong galit yung isa. Walang galit. Walang galit. Pagkakaaway, may galit ka. Pagkakaaway, may galit na. Pero tatandaan nyo na lang ho ang sinasabi sa Biblia na ibigin mo ang iyong kaaway. Kung magutom, pakanin mo. Kung mauhaw, painumin mo. Kaya kahit na kaaway mo, gagawin pa rin na mabuti. Lalo na ito, kalaban nyo lang. Pero isa lang ho ang maipapayo ko sa inyo. Huwag nyo iboboto yung kalaban nyo. Meron ho kami dito kung tawagin ho ng mga millennials, ito'y complete me. Ito po, pakibasa lang po at pakikumpleto, Mayor. Kapag ako ay nanalong congressman ng Laguna sa ngayon 2019 midterm election, ipinangangako ko na dodoblehin ko pa, titriplehin ko pa yung sipag at matapad na paglilingkod na ginawa ko sa bayan ng Santa Maria para sa ika-4 na distrito. Ayun. Maraming salamat po. Mayor, thank you so much. Thank you po. Salamat po, Kuya. Maraming salamat. Salamat po. 4th District of Laguna 2019 Congressional Candidate, Santa Maria, Laguna, Mayor Antonio Tony Carolino. Dito lamang po sa programang Bawal ang Pikon! Get set! With the